teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
tagapagligtas ng lahat ng ating kasalanan. Nagkatawang tao at pinako sa krus upang tubusin ang lahat ng ating pagkukulang. Bayani ng buhay ko, namatay upang ako'y palayain. Ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Ikaw, Jesus, ang buhay naming Diyos, Diyos ng langit at lupa, maghahari ngayon, bukas at magpakailanman. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Si Jesus, wala kang kaparis, kamatayan man, sa kanya'y buhay din. Nilubag niya ang kanyang pagka-Diyos, makamtan lang natin kaharian ng langit. Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko, namatay upang ako'y palayain. Ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Good morning. Good morning, Jesus. Good Jesus. morning sa inyong lahat. Good morning, mga anak ng Diyos. How are you there? Yan ang mga Amen. anak ng Diyos. At yan po ang ating topic for today. So again, let us pray muna. Let us pray muna. Muli, Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at itinataas ang lahat ng karangalan, lahat ng kabutihang nagaganap sa amin. Alam po namin galing sa inyo dahil kami mahal na mahal mo bilang iyong mga piniling mga anak. Sa oras mong ito, kami po tunay na walang magagawa, lalo po ang kabanalan ng iyong salita ang aming pag-uusapan. Tulad po ng dati, Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin. Ang aming hangarin, malugod ang Ama, all for His glory. In Jesus' name, Amen. 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 Our memory verse for the week is taken from Deuteronomy 23:23. Sister Cora. Sa Deuteronomy 23 verse 23, "That which has gone from your lips, you shall keep and perform for your voluntary vow to the Lord your God. What you have promised with your mouth." Amen. At sa Tagalog naman, Sige, sister. Sa Tagalog naman, ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Mga kaibigan, bago pa magtuloy-tuloy, yung mensaheng yun ay ngayon pa man sinasabi, ano ba yung naipangako natin sa Diyos na
palagay natin na hindi natin natutupad. Ang marami, isa kami is doon. Yung sa tithes, either nadidelay, hindi nagiging eksaktuhan, kaya mag-iingat dahil nagkameron tayo ng covenant sa Diyos. Ipinaalala lamang. At yun naman ay hindi ka nababawasan, ikaw actually madadagdagan pa. Pati pananampalataya natin ay titibay. Amen. Thank you, Lord. Sister Cora. So, again, mga kapatid, ito po kami. Muli bumabati sa inyong lahat. Lahat pong kapatiran dito sa amin sa center. Lahat po na nasa north, sa east, sa west, and south ng Pilipinas. Pati po kayo na lagi namin kasakasama sa Good Morning Jesus na ito. Pagpalain tayong lahat palagi ng pag-ibig ng Ama, ang grasya at awa ng Diyos, at ang fellowship ng ating Holy Spirit ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ang pag-aaral ay patuloy pa rin tungkol doon sa distinct identity ng mga believers o true Christian. So sa araw pong ito, ang pupuntahan natin ngayon ay distinct number 1, identity number 2, which is we are all sons of God. But before that, atin pong basahin muna ang word na ating gagamitin ngayon. Ito ay taken doon sa John 1:12-13. John 1:12-13. So, sa 12 to 13. Sa verse 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sa Tagalog, ang sabi dito ay ganito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Ilan po sa ating mga mapapag-usapan ngayon ay yung ating mga napag-aralan na dito sa COMPI ng ating mga pastors and ministers, workers. At meron po tayong kinuha ng ilang references mula sa mga work, sermon na Julius Soyinka, si Jeffrey Brand, at saka po si John Piper. Pahapyaw-hapyaw po lamang yon. Pati nga po ang ating paboritong si Spurgeon ay meron din tayong kaunting makukuha doon. But just the same, nahingi po kami ng biyaya sa Holy Spirit na bigyan kami lalo na ng tamang reflection, tamang pag-share na hindi maagawan ang karangalan ng Ama, maiwasan na manguna ang para sa sarili. So, pray tayo lahat para dito, para po kapakipakinabang ang araw na ito. So, before we go and proceed to identity number 2, puntahan po na muna natin yung nangyari sa atin nung isang linggo. Ito ay doon sa tungkol doon sa identity ng mga believers ng true Christian, which is, ang pagkakasabi doon sa Genesis 1, we are all created in the image and likeness of God. We are all created in the image and likeness of God. Thank you, Lord. Merong magandang video clip si Sister Jam tungkol dito sa Sons of God, Child of God. Pwede bang iparinig natin? Medyo bago, kaya mahirap-hirap panghasa na kantahan namin. Pero nakita po namin ito one time. At ito po, pakinggan po natin, I am a child of God. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven.
I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. Thank you, Lord. Sister Jam, thank you for the timing and thank you for your love. You're a child of God talaga. So, napakaganda. We are loved, we are precious, we are forgiven because you are the sons and daughters of God. So, as I was saying, atin pong binabalikan, pahapyaw yung nagdaanan nating lesson no last week. Ito'y tungkol doon sa
one distinct characteristic or identity of a true believer is that we claim that we are created in the likeness and image of God. That was taken in Genesis 1:26-27, at sa Tagalog ang pagkakasabi ay, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamaw o mailap, malaki o maliit. Nilangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Purihin ang Diyos. So again, ating pong na-restated yung ating position tungkol dito sa creation. Ang sa atin ay creation, hindi evolution. Meron ng dalawang uri ng kasarian. Ito ay babae at lalaki. Ito lang in between. At dito nga po ay makikita natin na ang sumulat nito, ay ang sabi natin ni si Moses, ito'y kanyang isinulat ng buong faithfulness by faith and not by sight. Kasi nga po, naumpisa nito na ako may mga pagtatanong, yung ba isa sa tatlong persona ay naroon na at siyang kinopyahan ng kawangki at kawangis ng Diyos, pero yun ho ay hindi dapat ituloy sapagkat ang sabi nga, kung wala sa Bible, sabi ni Mami ay huminto ka muna, sooner or later, makikita mo rin yan. At ito'y sinundan noong reflection naman ng author na kinuha na natin, nang sabi, kung si Moses na siyang sumulat nito ay mahigit ng libu-libong taon ang naganap bago niya naisulat, wala siyang naging tanong, kundi ang ginawa niya ay he focused on the finished product. Ang finished product ay tayo, created in the image and likeness of God. So that settles down, that give me peace, that will give peace to many of us. So one characteristic na binigay sa atin ng Diyos doon ay have the dominion, tayo binigyan ng authority, tayo binigyan ng pamamahala. At again, sa lahat ng authority privileges, naroon ang responsibility. Maraming communicable virtues ang binigay din sa atin tulad ng righteousness, that was there daw, sabi. And I do believe, kaya lang ito ay na-distort dahil sa kasalanan. So, ang mga bagay na ito ay nakikita natin na tuloy-tuloy sana, but because of the coming of the sin, John 10:10, nang ang kaaway dumating, wala siyang ginawa kundi ang magnakaw, pumatay at mag-destroy. So, ang image of God was distorted, but not totally destroyed. But even then, sabi nga ay, yun daw maming gate ng paradise ay sinaraduhan. Subalit, ang puso ng Diyos ay nanatiling bukas. Amen. In other words, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-prevail. So, hindi siya huminto, hindi siya nag-give up sa atin. At ito nga, ang dulot-duloy, pinadala pa niya ang kanyang anak sa atin. Amen. No? So, at itong creation na ito, mga kapatid, i-claim din natin sapagkat ito'y tuloy-tuloy at repeated all the time na merong baby sa sinapupunan ng ating mga ina. Sa Psalms 139:13-14, "For you were created, my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well." So ito tayo, lahat ng pagkakataon na may pumintig na buhay sa ating mga ina, yun ay hiningahan din ng Diyos upang mabuhay at maging tayo, maging tao. Napakadakila ng Diyos. Walang kapantay ang kanyang endless love sa atin. Amen. Endless na creation. So ano yung ating makikita ngayon na lesson dito? Isa sa mga nakita nating lesson, in summarize, ay ganito: love your neighbor as you love yourself because we are all created in the image of God. We are all created in the image of God. So, ngayon naman sa ating lesson and topic for today, ito nga yung identity number 2. At ito yung ating i-claim din, huwag natin tatanggihan, na tayo mga anak ng Diyos. Na tayo ay mga anak ng Diyos. So, ano ba yung anak ng Diyos? Bakit ba tayo tinatawag na anak ng Diyos? Sabi ng isang mangangaral, at ito may akin din kalimitang ginagamit din ng marami sa atin, tayo ay anak ng Diyos at least sa dalawang instances. We are created by God in His image in our womb. Pagkatapos, we are the sons and daughter of God. Doon sa isa, we have the birth certificate, ang Diyos ang lumikha sa atin. Doon sa pangalawa, we have the certificate of redemption. Kumbaga sa para daw tayo nakasangla at tayo tinubos, kaya tayo ay redeemed, and in the process, we are adopted by our God. So truly, saan ka man pumunta, tayo mga anak ng Diyos,
walang pwedeng umagaw ng ating pagkatao, kundi ang Diyos na lumikha sa atin, tumubos sa atin, kaya tayo dapat ay magpasalamat sa tuwi-tuwi na. Sino man ang tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior has undergone a divine transformation from being a captive of Satan and to become a son of God. This is a process, a power kasi after the fall, halos lahat ng tao ay nagkasala na. Pag ikay nagkasala na, nakakiling ka na doon sa kabila. But God, hindi pinirmit ng Diyos na manatiling tayo na sa side of Satan at we become son of man as soon as His Son ay dumating sa atin. Pag sinabi nating become, it implies a process of positive transformation. May transformation. Yung merong divine power. Whoever would become a son of God must access this power of transformation. That is, by receiving, accepting the Lord Jesus Christ as our Savior, and we must believe on His powerful name. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at lubusang manalig sa Kanyang pangalan. Ang tao ay walang kapangyarihan para marating natin o mag-produce ng anak ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at may kagustuhan. Yun ang gusto palagi ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay dumami at manatiling sa Kanya. It takes the power of God for us to be born again, to grow, mature, and be transformed into sons and daughters of God. Being a child of the devil or a child of God are too extreme. Pagka ang pagiging anak ng Diablo at saka anak ng Diyos, itong magkabilang dulo ng buhay ng tao. At ito ay hindi pwedeng mabago, hindi pwedeng magiba kung hindi sa supernatural power that's involved transforming a person from former to the latter status. John 10:10, yun nga po sinasabi, ang kaaway ay nagpunta dito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero ang Diyos ang Kanya ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasya. Sa John 3:10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So there is now a specific importance kung bakit ang anak ng Diyos ay dapat natin bigyan ng tuon. Kasi until now, mayroong mga anak ng Diablo. Kaya nga, hindi tayo papunta roon. Hindi tayo naroon. Ating i-claim, ating ipaglalaban, ating hihingi ng power, tulong sa banal na Espiritu Santo, huwag tayong alisin dito. Cover us with your most precious blood. Protect us with your powerful name. And by the cross of Jesus, mananatili tayong ligtas at tayo ay nakay Lord. At yun nga po ang ating sinasabi sa Colossus 1:13, iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid ay pinatawad sa ating kasalanan at yan ay sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So ang John 1 verses 12 to 13, ito ang nagbigay sa atin ng inspirasyon upang i-define kung sino nga ba ang mga anak ng Diyos. So yung first group ng ating i-discuss ngayon ay tungkol doon sa profile. Ano ba yung katangian? Ano ba yung katangian ng mga anak ng Diyos? Ano ba ang mga katangian dapat ay nasa atin? At ito ay huwag nating, dapat ito yung ating i-claim, dapat ito yung ating pagtibayin, dapat ito huwag nating iiwasan. Ang unang katibayan ay, we live by faith and not by sight. Doon ang dapat natin. Marami kasing babangga sa atin, isipin, problema, trabaho, tagumpay, kung ano pa man. But let us live by faith and not by sight. Ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ are ambassadors dito sa lupa na kahit hindi nila nakikita kung sino yung kanilang king. And yet, because of the power of this transformation power, sila ay they live by faith and not by sight. Tayo ganun din, taba talagang by faith and not by sight. Sa 1 Corinthians 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipaghando tayo sa Diyos. Kailangan tayo ay friends of our Lord. The Father is still, and most of all, He is also our friend. So, ang pangalawa, tayo ay pinili at hinirang ng Diyos noong una pa man. Ito hindi kumbaga sa spur of the moment. Tayo ay dedicated na
mula pa sa plano ng Diyos, ito'y para dito. At sa John 15:16, ngayon tayo ay narito at may mga isip na muli niyang ini-insist na hindi naman kayo ang pumili sa akin eh. Ako ang pumili sa inyo at humirang. Kaya yun ay kanyang idinidiin at wala tayong dapat ipagmamalaki. Ang tangi lamang natin gagawin ay we live that faith, ating aangkanin, ating sasabuhay. At tulad yun, John 15:16, tayo ay mamumunga. At ano man ang ating hilingin sa ating Ama, sa kanyang pangalan, ito'y kanyang ibibigay. Napakagandang katangian at pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. So ang pangatlo, we live by a the consciousness na ang ating tunay na citizenship ay hindi dito sa lupa. Kaya ating buhay sa lupa ay buhay sa lupa pero naiiba. Pupusyaw at makikita na tayo ay mga ilaw at asin ng mundong ito. Nariyan tayo hindi upang makisalamuha and later on maging katulad ng wala sa anak ng Diyos, kundi upang maging tanglaw, inspirasyon, maging reference, hingaan ng anong may tutulong. So, we can do that by believing that tayo talagang itinalaga. So, tayo nagbibigay ng liwanag at buhay dito sa mundong ito. Sa Matthew 5:13-14, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. So, habang tayo ay narito, habang ang Holy Spirit ay malakas at patuloy nagbibigay sa atin mga inspirasyon na gawin mo ito, dakilan mo ang Diyos, sabihin mo ito. Amen. Puntahan po natin kasi tayo na ang kalimitan, sabi ni Pastor Nanding, kalimitan tayo na ang Biblia ng mga taong ating nakakasalamuha. Hindi lamang sa wala silang panahong magbukas ng Biblia, wala pang nagbibigay sa kanila ng idea o ng inspirasyon na mayroong Biblia. Ng Biblia ay salita ng Diyos. Ito'y Diyos. Ito ang inahabili niya sa atin. Ito ang inyong gawin. Itong gusto ko. Wala pang marami. At kung mayroon man, hindi agad nagbibigay ng importansya sa kanila eh. Hindi agad nagbibigay ng importansya sa kanila. Kaya sa pamamagitan natin, yung aming lesson ng Sunday, sa pamamagitan, una, makita sa ating gawa kung sino tayo, kung sino anak ng Diyos, talagang ilaw at saka asin. Pagkatapos, yung salita ng Diyos, hindi rin pwedeng hindi yun isusunod. Sapagkat yun ang may kapangyarihan. Yun ang magbibless sa ating mga ginagawa. Nagagawa natin yun dahil sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong ilan sa mga karakteristik or yung natawag natin na profile. Ano bang profile itong nag-a-apply sa akin? Ito siya. Ambassador, living by faith and not by sight. Talagang si Kristo ang inilalarawan dito. So, pag sinabing tayo daw ay dapat ay banal. Ang anak ng Diyos, tayo ay banal. Yan ang huwag din nating tatanggihan. Huwag nating sasabihin, ay tao lamang kami. Yan ang mangyayari lamang kung kami nasa langit na. Huwag. Ang Diyos kasi ay nagsabi. Ang sabi ng Diyos ay, maging banal sapagkat ako ay banal. Puntahan natin yung direction na yon. What the Lord is always giving us is the big picture, not half of how high is the mountain, but mountain is this high. You aim for that. At sooner or later, mararating natin, ito atong sinasabi ng Diyos sa atin, na tayo ay ibinukod na. Yun ang definition ng holiness ng holy. Tayo ibinukod na ng Diyos para maglingkod sa Kanya upang mabigyan ng karangalan ng Kanyang pangalan. At in doing so, our faith will increase, and in doing so, holiness makikita sa atin. Sapagkat yan actually, righteousness of God, binigay na sa atin. So, sa Ephesians 1:4, muli kong babasahin, bukod pa, bago palikhain ang sanglibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan nga ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So yun, ang mga isa pa. Ang pangalawa ay, sa mga anak ng Diyos, ang dapat nakikita ng tao ay si Kristo na mismo sa atin. Nadirinig, nadarama, at naiisip. Kumbaga, ang sarap sundan ito. Kung nung si Kristo ay nasa krus at nang siya ay
kapul ng dugo, hindi nakita ng Ama ang anak sa Kanya, kundi ang nakita ay tayo na mga kasalanan. Ngayon tayo na iligtas na, dapat ngayon makita naman sa atin si Kristo. Kasi ang righteousness of God, ibinigay na sa atin. Yun ngayon ang isang katangian din ng mga anak ng ating Panginoon. So, ang pang-anim, pang-lima ba yun? Tayo ay dapat ay forerunners. Ano bang forerunners? Dapat tayo nangunguna doon sa pagsunod, doon sa Great Commission, Matthew 28. Hindi dapat tayo mag-iisip pa kung kailan mo gagawin, pagiging mature na, wala ka namang assignment sa ganyan. Dapat ito na rin ang ating buhay. Ito kasi ang minimum criteria ng mga anak ng Diyos. Ang ikaw ay nang marinig mo, tinanggap mo, opo, ako ito, magkakaroon tayo ng ownership doon sa The Great Commission. Dapat ay kaagad, i-apply natin. Bendisyonan nyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, unahin niyo ang Jerusalem, pagkatapos ang Judea, tapos ang Samaria. Sino man ang iharap sa atin ng ating Panginoon. And of course, yung panghuli, dapat tayo maging true witness of our Lord Jesus Christ. True witness is hindi mapapaligaw ang tao. Dapat tayo ang unang makitaan na yung ating kapatid na panganay. By the way, yung sons of God, son of God, kaya ang maraming nagsusulat tungkol sa spirituality ng pag-aaral na ito, pag sinabing, there is only one Son of God, ang kanyang bugtong na anak, and that is Jesus Christ. Capital letter S, para lang ma-distinct natin. Ito naman tayo, na sons of God, small s na muna tayo dito. Tunay na mga anak at adopted son tayo ng ating Panginoon, pero may isang tunay at nag-iisang bugtong na anak. Yun nga, ibinigay niya sa atin. So, ang sabi dito ay ganito, dapat tayo true witness kasi may babala. Kapag ka ikinahiya niyo ako at ang aking salita sa mundong ito, pagdating ng panahon, kayo ikahihiya ko rin. Anong ibig sabihin noon? Masasarado na uli ang paraiso para sa mga taong katulad nito. Pero ang nakakatuwa, doon sa Revelation 12:17, ang sabi doon ay, sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Kristo hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. So, yun po ang mga unang bahagi ng ating pag-aaral. Marami pang iba. At alam natin kung anong ating mga katangian profile upang matawag tayong anak ng Diyos. Sa mga naririnig sa atin, yan ba'y boses ng anak ng Diyos? Sa mga pinupuntahan natin, yan ba'y pinupuntahan ng mga anak ng Diyos? Sa lahat ng bagay, makikita at makita ang profile, qualification, anihanda ng langit upang sabihin na yan nga ang anak ko. Amen. Amen, amen. So, ang pangalawa naman ngayon, ay siyempre lagi nang makikita natin ay, so we are the sons and daughters of our God. Meron bang iba pa? Meron bang mga privileges ang pagiging anak ng Diyos? Rights and privileges? Eh, po yung usapin ko po, Sister Cora, medyo napuyat din ng kaunti. Amen. Ituloy doon sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral. Ito po yung ang privileges and rights. Sister Cora? Amen. So, narinig natin yung pagsalarawan ng mga anak ng Diyos or profile or description ng mga anak ng Diyos. Ngayon naman, apuntahan natin, sabi nga ni Pastor, yung privileges or yung rights na mga inilalaan sa ating mga anak, sa ating anak ng Diyos, sa atin lahat. Unang-una, we have fellowship and communion sa amang Diyos at sa ating mga kapatid. So sabi nga, same feather walks together. Sa ating sa world, ano yon? Iba, same feathers, ano yon? Flocks together. Pero sa ating mga anak ng Diyos, walks together. Talking to God and relating to Him bilang isang amang mapagmahal at mabuti tulad ng larawan noon sa Garden of Eden nung wala pa ang mga kasalanan. So tayo, ang sabi nga dito, they walk with God. Sa 1 John 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at yon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. He understands us and has compassion on us as His children.
As His children, He promised to take care of our needs. So alam naman natin lahat na tayo ay mga anak ng Diyos, na alam natin na ang ating amang nasa langit ang nagtitake care na ng ating mga pangangailangan. Sa Lucas 11:13, kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mababuting kalooban sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, yung una nga, we have fellowship and communion. Ang sumunod naman yung meron tayong divine guidance. At tayo inililid dito ng Holy Spirit because of the saving work of Christ. We enjoy the new life of the Spirit. Sa Romans 8:14-15, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, Abba, Father. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang ang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa Kanyang kaluwalhatian. So, sons of God, tayo ay mga co-heirs, sabi nga, tagapagmana ng ating Panginoon. So, paano tayo tumutugon sa nangyayari sa sanlibutan? Maraming bagay ang nangyayari na nagiging dahilan upang ang mga di mananampalataya ay mapuno ng takot. Pero tayo hindi. Tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo takot sa mga kung ano-ano mga babala. Katulad ng bagyo, mga baha, mga krimen, yung digmaan, yung terorismo, yung karamdaman, yung kabulukan, ang mga banta sa China yung nangyayari ngayon. Marami tayong narinig. So, sa Matthew 24:3-14, ang mga ito yung mga signs of time, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, sa awit 112:7, they will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Masamang balita'y hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babaksak ang kaaway nila. So ganito tayo mga kapatid, dahil sa ating amang nasa langit, siya yung in full control, kaya hindi na tayo natatakot sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon. So, ang sunod, yung pangatlo, yung caring family. So, we have caring family. Tayo, as community, Compi family. So, tayo may mga kapatid na nagmamalasakit sa isa't isa. We relate to other believers as members of one family. The church is a family. We relate to other followers of Christ as family members. Sa 1 Timothy 5:1-2, huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituro mong parang sariling ina ang nakatatandang babae. At pakitunguhan mo ang may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad ng iyong mga kapatid. So, alam nyo na ito isang hindi natin maipagpapalit yung magkameron tayo ng pamilya na katulad natin. Na ngayon, di ba tayo ang Compi family talagang nagmamahalan, kilala natin ang bawat isa. Hindi na tayo nagkakasama ng loob, pero madali namang nare-resolba. So sabi nga, ang isang halimbawa diyan, katulad ng ating kapatid na Sister Lisa, binigyan kami ng 2 magkapatid na pusa. Naroon yung joy namin. Alam ba niyo yung miski siya hindi imported, pero makukulit at nakakapagbigay ng joy sa amin. So yun ang makikita mo talagang Pusa pa lang. Pero nakikita mo yung pagmamahal ng bawat isa. Sa simpleng bagay, tuwan-tuwa ka na hindi ka na naghahangad na bigyan ka ng mga material na napakamamahal. Pero yun lang, makikita mo yung pag-ibig ng iyong kapatid na ikaw talagang may caring. Sabi nga, caring family. Meron Thank you, tayo. Lord. Sister, madagdag ko lang. Kasi worth saying is sharing din eh.
Nung sa fellowship po namin ng linggo sa Makati, meron po tayong kapatiran doon na kumbaga sa ano, nakadanas ng talagang pagkakasakit ng asawa na kumbaga sa ano, dahil wala nang halos strength yung lalaki, paano pa rin, pasaya pa rin ang pagkakasabi niya. Alam ba niyo na kami araw at gabi nagre-wrestling, sabi ng asawa babae. At yung wrestling na yun, binubuhat at lahat. Kasi paralyzed na kasi yung lalaki. Halos paralyzed na Halos siya. Pero nakarecover na. Ngayon, nung bumisita ang ating kapatiran doon, biglang sigla, biglang lakas na lakas. Yung pagbisita, buhay o patay, kumbaga sa sorry po. Napakalaki nun. Yung presence lang natin, napakaganda na. At hindi lang yan, Hindi nga makalakad. Nag-iisip ka pa lang, sino kaya ang mahinga ng wheelchair na rin? Naisip ko pa lamang si Pastor Alex. Idinugtong na nung kapatid natin, and glory to God. Kami naghahanap-hanap agad ini-offer ni Sister Nilda yung wheelchair ni Pastor Fred. Yun ang family. Yes. At ako, glory. Sa amin po, glory to God ito ha. Yung isang wheelchair, 2 wheelchair na bilhin mo, ibigay mo doon sa isa, 2. Kalimitan, nagsisimula sa kamag-anak lang yan Pero alam ba nyo ang napuntahan na ng wheelchair na yun? Kasi walang dapat mag-angkin nun Gusto mo mag-angkin? Yung forever. Hindi dapat angkinin yun. Dapat yun ay ipahiram sa kabila, bigay sa kabila, pahiram. Oo, nangangailangan. Yun ang family, yun ang sharing family. Kaya talagang makikita mo sa Compi family yung caring ng bawat isa. Pero alam kong sa iba ring mga community, gayon din. So ang sunod yung a perfect role model. Sabi nga, we have Jesus Christ as a perfect role model in all manner of conversations. We imitate and honor our Father in heaven. Sa Ephesians 5:1-2, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang sunod naman, the privilege of prayer. So at alam na alam ninyo ito. Anumang oras, hindi siya natutulog, hindi naiidlip, hihintay ang ating mga tawag. Alam ba niyo, pag tayo hindi makatulog sa gabi, yung tayo ginigising sa ating gabi, siguradong tayo tinatawag ng Diyos para tayo manalangin. Kaya napaka-important talaga ng prayer. And we have been given access to His presence any moment, any time to discuss our situations and need with Him. This is an assured link to all His blessings meant for us to enjoy in this life. Hindi nga natutulog, kaya napaka-bless natin at tayo may isang amang Diyos na nagmamahal sa atin at palagi tayong ginigising para manalangin. Sa Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. At sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. So napakaganda, napakahalaga ng prayer. So yun ang isang privilege natin bilang mga anak ng Diyos. Ang sunod naman yung loving disciplines. Sometimes tough love ang tawag pag medyo matindi ang parusa. So alam natin ang bawat isa nakakaranas ng mga trials na bibibigat. Ang isipin na, hindi wag nating isipin na hindi na tayo mahal ng ating Panginoon. So, yun ang sinasabing loving disciplines. God disciplines us as His children. The trials and tests we face in this life prove our sonship. It also requires us to respond with perseverance. Sa Hebrew 12:5-6, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong babaliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang paghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So yung pagdisiplina ng ating Panginoon isang pagmamahal sa atin para hindi tayo maligaw. At ang kalulian yung rewards of eternal life. Napaka-blessed natin dahil tayo ang nilikha ng ating Panginoon na binigyan tayo ng eternal life. Itong higit sa lahat, only those that are His children and remain faithfully in His kingdom till the end will be entitled
to eternal life and the glorious inheritance in heaven. Sa Revelation 3:5 at 3 verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ang kanyang mga anghel. So talagang lagi nga pinapaalalahan na lagi ni Pastor, tama si Pastor na pag nagpe-fellowship, di ba, lagi nakaputi para sabi nga, parang tayo nagpa-practice na nanari, na parang tayo nasa langit habang tayo narito sa lupa. So ito yung mga pribilehe no, ibinibigay sa atin ng Panginoon. So simple lamang yung mga bagay na alam na natin lahat, itong mga privilege na o rights natin bilang anak ng Diyos. So ang atin lamang gagawin ay talagang pag nilay-nilayan natin ito at gawin natin ito, alam kong mahal na mahal tayo ng ating Panginoon at tayo blessed na blessed, tayo ay ginawa niyang sons of God. Amen. Sons and Amen. daughters of God. Ano lang, paalala lang, mga kapatid, baka naman naisip ng iba nating mga nakikinig, kapatiran, o may naisip tayo, kapatiran, na mukhang yun ay wala pa sa description na ito. Lahat halos tayo ganon. Meron lang talagang may mga prodigal son. Meron mga napapawalay pa. Kaya yun naman ang ating responsibilidad. Hanapin, ang nawawala, ibalik. At itong pagpapala ng Diyos na ito sa atin, ito ay sa mabuti at sa masama. Kaya lamang, ang mabuting anak ng Diyos ang siyang mangunguna rito. May isang nangatwiran, sabi niya alam mo ba yung kasabihan yan na umuulan, umaaraw sa mabuti at sa masama? Ang sabi niya ganito, alam mo ba kung bakit umuulan at umaaraw doon sa mabuti at masama? Dahil meron doong anak ng Diyos. Kung ang lahat ng iyon na hindi anak ng Diyos, uulan pa rin kasi gustong i-convert Ganun pag-ibig ng Diyos. Personal ko lamang yung sweetheart, darling. Amen. Yung pagsusuot ng puti, Lagi kasi mahilig si Pastor sa puti. alam niyo kayo may kaseryosohan sa maraming bagay. Kaya lang pag nakita kong hindi masyadong tumatalaw. Si Mr. White. Oo, ako nangyayari sa akin ay dinadagyan ko na lamang ng kaunting note, not mandatory. Kaya lang, napapagkamalan tayo iglesia. Iglesia ko to. Iglesia. Well, anyway, basta ano lang, Sunday dress, Thank you, ganyan. Lord. Ay, itong huli, alam mo ba, sister, na nangyari? Lahat ng taga Makati, Quezon City at Bulacan, dapat daw tayo ay White. Hindi. Pilipiniana. Ay, hindi naman tayo. Hindi pa tayo. Yung pala celebrant ang dapat Oo, naka-Pilipiniana. mga taga-Islam. So, nakataga pa ko si Sister Rian ng note. Hindi po tayo. Doon ho lawas talaga. Sige. Mga kapatid, kung gusto natin, puti. This is not mandatory. Ganun lang. Anyway, Thank you, Lord. ipapasya lang. So, yun muna po tayo, mga kapatid. Tayo muna po ay pumunta doon sa mga pagbati. May mga birthday. August 13, 2024. Sister Cora, pakibati nga sila. Happy birthday kay Sister Liway Alcantara ng San Pablo. Happy birthday. Sister Blessy, Tatlong Maria. Sister Seni Radam ng East. Brother Sian Lector. And Sister Lynn Samaniego. Anak ito ni Sister... Ano yun? Sister... Nasa ano yata? Ito nasa abroad, ano? And belated happy birthday kay Sister Carol Pangilinan. Bakit laging inuulit yung... Kanina bang anak yung Carol Pangilinan? Akala ko mga anak nyo, nahingi na tayo ng... Bakit wala pang hamburger? Okay, tawagan natin si Bong. Sige, Brother Bong, halika. Let us celebrate the goodness of the Lord. Happy
happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day. Happy birthday, happy birthday. Ilang announcement po mga kapatid, napakahalagang mga announcement. Ngayon pong August 18, this coming Sunday, yun po ang East Anniversary. Join ang Metro Manila Fellowship. So lahat pong taga Metro Manila ay inaanyayahan. August 18, 2024, that is Sunday po, at 8 a.m. at 1 Cainta Auditorium, Cainta Elementary School Compound. Ito po yung free. Ito po yung free ni Lord sa atin, especially yung pagkain. So let us join and celebrate with them. Let us join and celebrate with them. Madali lang pong makita. Either i-waste ninyo o right away, tingnan sa Google Map. Dire-diretso lang po yata ang Ortigas, tapos stand right doon sa Bonifacio at nandun na yung Cainta Elementary School Compound. At ang pangalawa, meron tayong Life in the Spirit Seminar sa Calo, Nasugbu, Mendez sa August 17. This sa coming Sabado. Saturday din Oo. yan. Oo. Again, 8 a.m. po simula niyan. At gaganapin doon sa Ulais Resort sa Carachutsi, Mendez, Cavite, Tagaytay City. Ang sunod dyan ay merong LSS din, ang grupo ng Makati, Bulacan, at saka po ang Quezon ating City. Quezon City. At ito'y gaganapin sa September 14, doon po sa Cramsis, Makati. Ito yung ginagawa ng ating Sunday Fellowship regularly. At reminder lang po, ang ating pong mga prayer meeting, dapat nakaka-attend na po ang ating mga prayer meeting and fellowship. Ang sabi yun doon, mga attendees natin, in as much as possible, yung uma-attend na ng ating mga prayer meeting. Let's pray sa Lord kung anong ating magiging leading pa rin tungkol dito. At kung ano pang may dadagdag natin na makaka-enhance sa pleasing God, ating pong gawin. So yung pong sa grupo ng LSS September 14, practically the Lord has already blessed sa lahat ng mga sangkap na kailangan. At again, continuous pa po ang aming panalangin para doon. I-campaign po natin. Thank you, Lord. At dito naman ay, sige, atin munang pakinggan ang repeat song for the week. Kasama kita, composed by Minister Jeff Borja and interpreted by Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O
Yahweh, tunay kang maaasahan, o salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan, o salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh. Thank you, Lord po. God bless us all. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How blessed, ano? How blessed. Ikaw ang aming kailangan. O sige po, tayo magpapatuloy na. Sa pangatlong bahagi, matapos marinig natin kay Sister Cora, yung mga privileges, rights. Lagi pong ganyan ang Diyos eh. Merong privileges, may responsibility, pero bibigyan ka ng power para magampanan mo yon. So yun po ang ating pangatlong pag-uusapan. Tungkol naman doon sa kapangyarihan, power, na binigay ng Diyos sa mga anak niya upang mapagtagumpayan itong mga pinag-uusapan nating mga pagpapala, privileges ng ating Panginoon sa ating mga anak ng Diyos. So, paano po ba yon? Ito tayo, spiritual warfare eh. Kung physical, baka hindi ganun kalaki ang ating pangangailangan. For spiritual warfare, kailangan armasan tayo ng ating Panginoon na kapangyarihan upang ito'y mapaglabanan. At ang lahat ng iyan makikita sa Word of God. Ang una po na power na binigay sa atin ating Panginoon ay yung the power to be truly free, yung tunay na maging malaya. As a child of God, you have been given the power to live and overcome life, but you have to know what they are to be able to exercise them for your blessing. Merong power na binigay, merong binigay na kapangyarihan, pero yun ay dapat tuklasin natin. Tuklasin natin. Hindi po pwede na hindi mo tutuklasin. If Jesus is your God, then you have the righteousness of God. You have a right to everything God has, and you have been given power to possess it. You have this power in the spiritual realm, but you have to take your place and exercise them. You know it, exercise them, and let God prove na talagang nasa iyo ang power na yon. Sa Romans 8:17, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makasama sa kanyang kaluwalhatian dito pa man sa buhay na ito. Buhay sa lupa at daparan ng nasa langit. And this is by the power given to us by the Holy Spirit. Dapat natin itong pakalinawin. So ito nga yung power, isa dito yung tunay na power upang tayo ay maging tunay na malaya. Tunay na malaya na sa anumang bagay na isinadlak sa atin ng ating kaaway. So John 8:36, kung anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. So pag tinanggap mo si Kristo, the Savior and Lord, malaya ka na. Sino makakalapit kay Kristo? Sino makakalapit sa kanyang krus? Doon pa man sa krus, nanginginig ng kaaway. Wala na siyang pangil para doon. Natapakan na at nadurog na ang kanyang ulo. Kaya lang, pag malayo ka kay Kristo, ayun, naali-aligid pa rin ang kaaway. Kaya we are free if we are with the Lord. You have been given the power to be free from the bondage of sin and Satan and from the power of his world. Sa 1 John 5:45, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Free from sin, yung shame, yung kahiya, yung guilt, yung condemnation. We are free from our past,
free from addiction of whatever it is, not only drugs, but all forms of vices, free from depression. Jesus took it all for you. You are freed indeed. All you have to do is to turn the key and walk out straight to freedom and victory. Lahat ng ito, wag na nating sabihin na, totoo ba ito? Totoo ito. Ang second move na lamang ay, you turn the key of freedom, pumunta ka na, papalapit sa ating Diyos. So, ang pangalawang power, yung power to overcome sickness and disease. This is deliverance. Bigyan tayo ng power upang mapaglabanan ang mga bagay na ito. Winasak na ni Jesus ang kapangyarihan ng sumpa na kay Adan. And if you will exercise your authority in Christ, by His name, His blood, His word, and His resurrection, as a joint heir with Him, then that curse does not have any right or authority over you. Including yung, sister nila, naman tawag nga ito, generational curse. Nabasag na yun. Doon sa krus, doon sa Calvary. God wants His people, well, gusto ng Diyos na tayo magaling, malakas, halos walang problema. And the way you can be well and stay well is to find out that God says in His Word concerning your healing and concerning your right to be well. Sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Hindi ito dapat masayang. Inako na niya ang ating kasalanan, ang mga kaparusahang nauukol dito, pati ang mga karamdaman at lahat ng hilahil ng buhay. Manalig ka lamang. Sa Matthew 16, 17, 18, sister, pakibasa. Marcos 16. Umpisahan mo na sa 14 hanggang 18. Marcos 16, umpisahan mo na sa 14. Sa 14? Yun na yun. Hindi 15 to. At sinabi ni Jesus sa kanila, humakayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Hanggang ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyahang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit tumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Amen. Nasa atin ang kapangyarihan ibinigay sa atin ng Panginoon. Lagi ko lang nauulit, lalo pagka kami ay may mga mga nanay namin, lola, mag-anak. Lagi kong inuulit, nung tayo ay mga bata pa, ang ating mga inay ay bilib na bilib tayo kapag ipinapatong ang kamay nila sa atin. At plus, Bixby Purab. Yun ang paniwala natin. Nakakagaling. Ngayong alam mo na yan ay matagal nang ibinigay sa iyo ni Kristo, hindi mo nakagalingan yan. Yan ay kagalingan sa lahat ng nakapag-ugnay kay Kristo, matagal nang idinotted line at yun ating sinusunod. In the process, wala kang hahangaan, wala kang pupurihin, kundi ang Diyos lamang. Power yan, ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So that is the power para tayo ay maligtas at halos ay magkameron ng buhay na ganap at kasiyasya. So ang pangatlo, binigyan tayo ng kapangyarihan na magtagumpay at naging prosperous. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Buhay na ganap at kasiyasya. Sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. The power to succeed and to prosper in all of that you do is part of the package. It is an all-in na package ng Diyos sa atin. Hindi pwedeng yon ay healthy lang at hindi rin po pwede na spiritually you are that mature. Kasama rin dito yung mga pangangailangan natin physical. According to the degree, hindi ho maisipin na dapat pare-parehas ng milyonaryo. Hindi ganon. Ang Diyos na rin ang nagbabalanse kung anong nababagay sa buhay natin sa oras na ito at sa mga susunod pa. So, why does God want us to prosper? Not only so that we might enjoy life abundantly, but so we will do something about the poverty in the rest of the world. Kasi alam ng Diyos, ang kanyang mga anak, pag binigyan mo ng pagpapala, ito i-distribute. Parang tayo daluyan lamang.
And in the process, malaman lang nila na ito'y galing sa Diyos, agad ang response ay, thank you, Lord. So marami ang nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri, kapag tayo binigyan ng prosperity. Pag tayo binigyan ng prosperity, sige mga kapatid, kung sa palagay ninyo ay always and ever, maraming prayers sa family namin na, glory to God. Lord, kami po gamitin mo rin upang magpakain ng marami. With the true heart, at of course yung provision. Yung, papasko na naman. Mga kapatid, maganda rin yan ang ipanalangin natin. Magpakain ng marami. Thank you, Lord. So, the gospel not only gives us people hope in the kingdom to come, but it gives them hope in the here and now. Pakibasa, Sister Cora, ng Deuteronomy 15, simulan po sa 4. Okay. Sige nga. Walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nangako si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya, hindi na kayo mangungutang kanino man, sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi na kayo masasakop ng sino man. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Amen. So there is a promise to succeed and to be prosperous upang ikay maging masagana. At ang sabi, ito na. Ito ang salita ko. Sundin nyo. Obedience uli ang key. Pagkatapos niyan ay ibubuhos na sa atin ang pagpapalang yan. Hindi ka na mangungutang. Pwede bang pumalakpak ang wala ng utang? Wala nang utang. Thank you, Lord. Pati yung mga nanonood pa, mga kapatid, ha? At pwede bang pumalakpak ang makakabayad bago pumasko? Hindi palakpak, hindi eh. Ano lang po, pasaya dahil yung talagang gusto ng Diyos sa atin. By Christmas, hindi by Christmas, maybe tomorrow, September. Kayo na magpapautang. Kayo na magpapautang. Di ba? Kasi maraming pera magpapautang. Pwede rin, tingnan mo ko. Sabihin mo rin sa sister, ikaw na magpapautang. Gusto ko rin yun. Ikaw na magpapautang. Amen, amen. Yan. Oh, Pero gusto ang anak ng Diyos hindi na mangungutang talaga. Kasi blessed na eh. Amen. Ang sabi sa kay Peter ba yun, wala kang utang kahit kanino man, kundi ang ikaw ay umibig sa kanila. Ano? Parang ganyan, ano? Pero kalimitan talagang, pera muna. Di na. Pero Blessed sabi, na. may nakabang na diyang kapalit. Magaganap ito sa atin kung magiging obedience tayo. Parang in toto. Ano man sabihin sa'yo, opo. Opo. At ikaw ay lagi nang magiging sa unahan. Hindi ka na magiging panghuli. Amen. At of course, yung humility mo, dapat naman nandun din. Baka ano kayo nasa hulihan, ay kayo humble-humble. Pagdating mo sa unahan ay hambog-hambog. Ibabalik ka ulit doon sa humble-humble. Pangako ng Diyos, magaganap. Amen. Absolute truth kasi daw yan. Ano? Hindi kasi lang, kundi talagang yon ang katotohanan. So, ang pangapat, we have the power to love and to live. We have the power to love and to live above fear. Dapat ating angkinin na ang pananakot ay galing sa kaaway. Tinotorture tayo. Pero kung tayo mayroong pag-ibig, una sa Diyos, sa ating kapwa, ang sabi ganito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaugnay ng parusa ang takot. So, kung ganap ang ating pag-ibig sa Diyos, of course, mahal na mahal ng Diyos sa kanyang mga anak, wala tayong dapat ikatakot. He never ceases nor sleep. He dozes or sleep para bantayan tayo. Andiyan ang kanyang mga anghel, ang kanyang blood covering sa atin, ang banal niyang dugo, ang kanyang pangalan. Kung yun ay ating, yes, Lord, ba't ka matatakot? Ikaw ba, sister, natatakot pa? Sa iyo. Joke lang, joke. Lord, kiniklaim ko po ito. Thank you, Lord. Amen, amen. Masaya ho kami. So, makikita niyo ang bahay. Pag nakita niyo kung kami ka dito, ganyan na sa bahay. Para daw hindi matakot, laging masaya. Laging masaya. Masayang masaya. Nagbibiruan. Nagbibiroan. Pero walang, tag dito,
walang bugnutan. Walang mambubuli, kumbaga. Walang magbubuli. Walang mambubuli. So, nakikita po niyo ang picture ng mga anak ng Diyos. Masasaya mga anak ng Hindi Diyos. na-exempt doon sa mga bagay na pangkaraniwan nagagawa. Pero yan po ay spices of life. Na lagi naghaharit na let us pray. Ano ba ang Bible reading ngayon? By the way, ang lesson natin sa Sunday ganon. So pagkatapos niyan, God bless you, God bless us. So, masaya ang buhay, lalo ng mga anak ng Diyos. Amen. Hindi tayo papayagan na manatiling, ayun. Thank you po, Father. So, ang sabi ganon, Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ng inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkakop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Abba, Father. Sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties in Him because He cares for you. Tapon agad kay Lord. Tapon agad kay Lord. Alam naman niya, Lord, ito ho, ang ginagawa ng kaway sa, alam naman niya yan. Confirmation lang at para, sige lang, parang ganon. Alam niya, nangyari yan kay Job, so sa atin, hindi natatapos yung sistemang ginagawa niya. Meron lang inaalis sa atin na kaunti pang mantsa-mantsa para pagdating ng panibagong grupo ng package deal sa atin, handa na tayo na ma-distribute yan sa lahat ng dapat na paglagakan. All your fears, worries, and anxieties must be turned to God in fervent prayers with faith. God did not give you a spirit of fear. He gave you a spirit of power. When you are empowered, you don't fear. Fear is not natural. It's nothing but torment. Ito'y tinutorture tayo ng kaway talaga. A heart that is tormented, hindi ka na makapag-isip ng buo. Katulad halimbawa nung pagka may lamay, may lahat, tormented ang marami, hindi na makapagdasal, hindi na makapagganon. Awitan mo lamang yan ng para kay Lord. Mabubura yan pagkatas pamaya. Mag-iba na ang aura, masaya na sila. Thank you, Father, sa mga katuruan. At ang sabi nga doon ay, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ang sinamang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. 1 John 4:18. Siguro inulit dahil kailangan din natin ang bawat isa ito. Ang ating Panginoon hindi nagpunta rito upang payagan na torturin tayo ng kaaway. Again, John 10:10, ang nagparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at siya. Kasama na dito ang peace, ang joy, ang prosperity, lahat ng pagpapala. Ang kaaway ayaw noon. Ang gusto niya ay kung ikaw man ay makakatamo ng prosperity in terms of financial matter, ang gusto niya galing sa hindi kalugod-lugod sa Diyos. And in so doing, magiging dalawa na ang iyong Diyos. Doon ka sa prosperity at doon ka sa Diyos, kunwari ka na lang sa Diyos. Ay doon sa prosperity ka, malulunod ka na doon hanggang sa ikaw ay parang nasa kumunoy. Jesus came to break the power of the bondage of fear. There is not one thing in Satan's agenda that the Word of God cannot overcome. So don't give in to the fear in any situation. Hebrews 4:12. Kasintalas ng tabak na magkabilay talim, yan ang kinatatakutan ng kaaway. Bukod doon sa cross ni Jesus Christ, blood of God, yung word of God, takot siya doon. Kasi yun ang Kristo, yun ang boses ng Diyos. Nakakarindi yun sa Kanya. Kaya yung mga anak ng Diyos, gustong-gusto namang marinig. Kasi gusto niya lagi nang may narinig na ano pong gagawin ko ngayon, Lord, sa araw na ito. Pero ang hindi anak ng Diyos, ayaw marinig yun. Iba ang gusto ko niyang marinig. Satan is powerless as long as we refuse to open the door to him through fear. You don't have to act on fear. You don't have to practice fear. At kung maaari nga, huwag na itong pag-usapan. Siguro, huling itong pag-usapan natin tungkol diyan. Ang sabi nga ni sa mga karal, huwag na rin yung pag-usapan si Satanas. Nagkakamaroon pa yan ng ano bang ako'y napag-usapan. Huwag na rin nga kaya. Si Jesus Christ na lang natin pag-usapan. Let us pray for that. It is possible. In Jesus' name. Amen, amen. So, again, huwag nating bibigyan ng puwang yan sa ating buhay. Sabi nung sa maraming pag-aaral, lalo po sa amin, marami ang may kaunting naghahanap pa. Tawag nung kalay namimiluso po. Pero actually, naghahanap lang yan ng kaunti pa. Lagi nang may nagsasabi na, Brother, Pastor, yan ay madaling sabihin, pero mahirap gawin. Paano kung wala ka ng maisaing? Paano kung?
ay di, yun ang sitwasyon. Pagka ba hindi sanctified yung Word of God sa ating mga puso, na wala kang magbubunutin upang ang salita ng Diyos ay iyong makukuha, ay talagang hintay ka muna, babalikan kita. Ang lagi dito, brother, hindi naman ito sa akin, ito yung sabi ng Diyos. Salita ng Diyos, lahat natin naririnig. Kapag Diyos ang nagsalita, ito yung magaganap. Yun yung creation ng world na ito, let there be. Ay, isang araw lamang, yung gusto niya maganap, let there be. At tayo nalikain, ito na tayo, kawangki. Hindi na tayo rito. Humility. Punta ka muna doon sa, I want to learn more. Pagkatapos ay, pride of life. Tanggalin mo ng pride na yun. Hahaba yan, baka abutin ka ng pass your paper Delikado ka na dyan. Sinabi ng Diyos, doon na muna tayo. Kasi pag hindi, sumusunod ka palagi kay Satanas Malapit ka na, nakikinig ka na. Ang sasabihin sabi mo yan, brother. Pero mahirap yan. Hindi nga ang Diyos nga nagsasalita. Yun nga lamang, baka naman, pag ako nagsasalita, may kaunting yabang, may kaunting ownership, din ang ating iiwasan para naman nakita at marinig si Kristo sa atin. So, ito po mga kapatid, ang ating mga napag-aralan yung we have the power over Satan and his kingdom, pagkatapos of course, the power to live in and be at peace, at pagkatapos the power of the name of Jesus Christ. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Ano ba yung napapaloob sa paksang ito? Basahin nga, pakibasa sister ng, ito pala nakasulat. Philippians 2:5-11. In Jesus' name, kalimitan ay naging na lamang, parang good morning. Yan bang, kasamahan din niya ng siksik, liglig at umaapaw. Para ang panalangin natin ni Lord, siksik, liglig at umaapaw. Pero before that, may sinasabi ang Diyos, magbigay ka at ikay bibigyan. Gustong takal. Doon pa ang siksik, liglig at umaapaw. Pero gusto natin ay kabig. Muna. Sino Bago. shortcut? Sino shortcut at always, what about yung sa akin? So, ang sabi doon sa Philippians 2:5-11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa lahat ng ilalim ng lupa. Ang lahat ay pagpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. May ginawa si Kristo. Kaya pinagpala siya ng isang pangalang natatangi lamang sa Kanya. At napaka-makapangyarihan ng pangalang yon. So ngayong alam natin, ganun din tayo, gayahin natin si Kristo. Imitate me as I imitate Jesus Christ, sabi ni Pablo. So, ang dami po natin. Alam ba ninyo na yan ay utos? We have a commandment to believe on the name of the Son of God. We are commanded to use His name. Now that you know that His name is makapangyarihan, because yan ay pagpapala ng Diyos na tanging sa Kanya lamang, we are commanded. Hindi sinabi, gusto mo, gamitin na yung pangalan. Hindi, we are commanded. Sabihin mo ko, sabi ni Kristo, use the name of Jesus Christ. To believe in His name is to put demand upon His ability. Merong yung nabasa ko lang dito po rito, yung kay sa ating reference, ang sabi niya dito ay, up to the extent na, pag ikay nananalangin kay Lord, yung halos ikaw ay para bang may ipinatago ka sa Kanya. Parang, pag ikaw na may walang reverence, parang sobra naman yun. With reverence and with full prayer and faith, parang may patago ka sa Kanya. You are now demanding reverently. Huwag naman yung, bigyan mo ko at ako'y pupunta dyan sa iyo. Huwag naman ang ganyan. The mighty, powerful name of Jesus Christ is available for us. Subalit dapat tayong maging aware if you're right and privileged to use it. The name of Jesus is the key to heaven's storehouse. Pati ang durungawan ng langit, ang pinto ng langit, ito ang key. It can do anything in the will of God that we can believe in Him. And then again, in conclusion, challenge. Now that you know, that we know, we must believe, we must claim that we are the sons and daughters of God. At salamat sa Diyos. It is not enough to be called sons of God. Ito naman ang paalala sa atin. We must carry out our assignment as the sons of God. Carry out the assignment. For every privilege is a responsibility. And if we do it,
More, more, more. We are not here on earth to play but to work. Our calling as sons of God is not a title, but a responsibility. Thank you, Lord. Sabi nga ng Diyos, sa John 9:4, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Kailangan gawin natin ang pinagagawa na nagsugo sa atin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Thank you, Lord. Ginawa ni Kristo, gawin din natin ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord, sa message mo. Ikaw ang purihin, ikaw ang pagpalain. Dawa nga po yung naging kaluwad-lugod sa iyo ang bawat nakita mo, narinig, naramdaman sa aming mga puso. Sa pagsasakuto para na mga mensaheng aming narinig, ikaw din po, Lord, ang aming inaasahan. All for your glory, in Jesus' name, Amen. Yeah, maganda yan. Amen, amen. I am the child of God. I am a child of God. Been translated the kingdom of darkness into kingdom. Hallelujah. I am a child of God. I am a child of God. I've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. The sword of knowledge, I have the word of wisdom. Miracles. Miracles. Faith that moves That moves. mountains. I'm a Child of God. I'm a child of God. Have been translated from kingdom of darkness unto the kingdom of light. Thank you, Lord. In Jesus' name. 2 Timothy 2:2